Alam mo para sa akin lang bilang Pilipino, bilang namumuhay sa Pilipinas, ayoko magkaroon ulit tayo ng presidente na babalagbag pagdating ng kalagitnaan ng termino. Di ba? Babalitaan natin na ganito ang nangyari sa Pilipinas dahil sa presidente natin yan. Di ba? Putang ina kung buboto ulit tayo ng presidente, sisiguraduhin natin na lahay ng Duterte yun. Di ba? Kasi napatunayan na ng tatay ng Duterte. Tatay ng Duterte. Ang pangyayari is basic. Di ba? Basic lang para sa kanya yun. Susunod ka o hindi? Dahil pag sumunod ka, okay ka sa akin. Pag hindi ka sumunod, lumayas ka sa Pilipinas, hindi ka Pilipino. Manila Bay. Okay. Ang Manila Bay, narinig ko lang. Halong katindo yan. Iimbestigahan. Di ba? Iimbestigahan daw ang Manila Bay. Bakit? Ang nagpagawa niyan, ang pumayag na gawin yan is ipinakulong nyo nga Di ba? Gumawa na mabuti, ipinakulong nyo. At bakit nyo isasabit yan, puki ng ina, nung panahong ginagawa yan, hindi tulong wala kayo. Di ba? Siya ang dahilan kung bakit gumanda yan. Siya ang dahilan kung bakit naging ganyan ang itsura niyan. Siya rin ang dahilan kung bakit tumino ang amoy ng tubig dito. Di ba? Bilin lang kasi ng presidente dati na nakaupo nung araw na yun, nung mga panahon yun, is gusto kong maging malinis ang lugar na yan kasi nandyan yung pasyalan ng tao. Tulad din ng ibang lugar, gusto ko rin maging ganun. Para ang mamamasyal is hindi, amoy tayo, amoy patay, di ba? Hindi ganun. Totoo, nangyari. Di ba? Nangyari yun din. Pero sa kapabayaan ng kapwa natin, sa kapabayaan ng namumuno sa atin, ayan na. Nagka-peste-peste na. Nabalitaan ko nang iimbestigahan. Sino imbestigahan mo dyan? Yung mga kontraktor? Pero dati gaano ba karami ang Manila Bay? Putang. Kung ikukumpara ngayon. Sa dumi, wala na akong masabi. Patay na hayop, sinalvage na tao, basura na kung saan-saan nang gagaling. Hindi mo kayang paliguan yan, pare. Puki ng ina yan. Masasabi kong lintik ang amoy. Amoy burak. Pero ngayon, sabi nga nung mga namamasyal na naririnig ko nagiging customer ko rito, sana payagan na tayong maligo, no? Kasi ang linis Sabi ko, ma'am, hindi daw pwede kasi may mga chemical doon sa nilalagay para sa magiging yung tubig, magiging hindi polluted yung tubig. At ayon lang sa dinar yun sa dinar ko lang na yun, na sagap. Kasi minsan pumasok ako dyan, namasyal ako, may mga nag-uusap-usap na dinar, may ginagawa pala silang pamamara para hindi magkaroon ng yung tubig, magkaroon ng amoy. At saka magiging malinis at dayuhin ng mga isda. Totoo naman. Totoo, dami isda. Ang daming isda Kung makikita mo rin, mapapansin mo katanghalian tapat, di ba? Sa namin ng Pangulo, si Digong lang nakagawa na ipalinis ang Manila Bay. Oo. Di ba? Ang daming dumaan na presidente. Ba, kung sino-sinong presidente. Gagawa ko ng ganito, gagawa ko ng ganyan. Puro ganun na lang. Wala ring nalalaman kung anong ginawa nun, di ba? Umupo, mamasyal, naging presidente, okay. Tapos na. Palit naman. Parang ganun lang nangyari. Pero nung sabihin ni Duterte na, sayang ang lugar na yan. Sentro ng siyudad, pasyalan ng tao. Bakit hindi natin linisin? Pagtulong-tulungan natin. Wala rin naman tumulong Pero tingnan mo, nalinis pa rin. Di ba? Isang tao lang ang tumulong sa kanya, si Moreno lang yata. Di ba? Tapos kinausap ni Moreno yung mga barangay na ang tapat nyo is yung lugar na yan. So siguro pwede kayong tumulong bilang nasasakupan niyan. Di ba? Ang tindi ng ginawa ng pangungumbinsi ba? Para sumunod ang tao. Ibig sabihin lang nun, nagkaroon ng respeto ang Pilipinas. Di ba? Kaya mumuno sa atin. Mayroong nagsalita na isang congressman na di umano, kaya nagbabaha dito sa Ross Boulevard dahil tinambakan ng Manila Bay. Hindi totoo yun. Kung kinangina, dito na ako inugatan Di ba? Dito na ako nabubuhay, dito na rin na yata ako mamamatay. Binabaha ang Ross Boulevard. Kalokohan yun. Pumunta siya rito pag bumabagyo para malaman niyang hindi bumaba ang Ross Boulevard. Nung umupo si Duterte na nakasabay si Isko, walang ibang ginawa ang Duterte-Isko tandem kundi linisin ang mga kanal ng Manila. Ginawa ng pumping station. Di ba? Nagkaroon ng pumping station. Sinubukan agad ni Moreno yun nung unang bagyo. Tingnan natin kung gaano katibay ang mga gawa na to. Para nang sa ganun, hindi tayo maperisyo ng baha. Di ba?
Pare, habang bumabagyo rito, pinagmamasdan ko yung kalsada kung tulad ng dati lumulubog at mamamangka ka kailangan. Di ba? Utang ina niyan, kailangan na natin magkaroon ng bangka kasi bagyo na. Yun ang kantsawan dati ng mga Manileño sa mga naunang namumuno dito. Pero nung umupo si Moreno, kasabay ni Digong at magpahanggang ngayon, subukan mo umupo rito pag bumagyo. Tingnan mo yung kalsada. Wala kang makikitang tubig sa gitna, sa gilid lahat. Tumadalo yung tubig. Alam mo kung bakit? Dahil sa naisip nilang pamamaraan sa paghigop ng baha. Di ba? Sabi ko nga sa iyo, nakadepende sa namumuno yan. So siguro, nakasabay nga naman kasi ni Mayor Isko si President Duterte, di ba? Tapos ngayon siya pa rin ang namumuno rin sa Maynila. Sa tingin mo kaya kung gumawa ng kabalbalan yan dito sa Maynila, ibubuto ng tao yan? Katulad ng ginawa nila dati sa namumuno rin. Hindi siya ibubuto ng tao kung gumawa siya ng kabalbalan, di ba? Okay. Kung sakasakaling tumakbo si Sara Duterte sa 2028, anong palagay? Anong opinion? Bilang dugong Duterte, pare, utang ina niyan, mananalanta rin talaga yan, di ba? Wala rin pakundangan ng ugali niya bilang anak ng presidente. O baka mas malala pa. Mas malala si Sara. Mas malala pa si Sara. Ngayon, dahil sa salantaan ng labanan ng politika, wala mang politikong hindi plastic, hindi mapaggawa ng kwento. Pero pare sa paniniwala ko kasi sa buhay ko na to, tumanda ako ng ganito. Alam mo, kung hindi ka gagawa ng kamangmangan para sa iba, is hindi ka daw makikilala. Pero si Sara, kung sakaling manalo, sa tingin mo, ano yung mas magiging okay ang Pilipinas? Or ano? Alam mo pare para sa akin lang bilang Pilipino, bilang namumuhay sa Pilipinas, ayoko magkaroon ulit tayo ng presidente na babalagbag pagdating ng kalagitnaan ng termino. Di ba? Mababalitaan natin na ganito ang nangyari sa Pilipinas dahil sa presidente natin yan. Di ba? Utang ina kung buboto ulit tayo ng presidente, sisiguraduhin natin na lahay ng Duterte yun. Di ba? Kasi napatunayan na ng tatay ng Duterte. Tatay ng Duterte. Ang pangyayari is basic. Di ba? Basic lang para sa kanya yun. Susunod ka o hindi? Dahil pag sumunod ka, okay ka sa akin. Pag hindi ka sumunod, lumayas ka sa Pilipinas, hindi ka Pilipino. Susunod ka. Di ba? Matuto kang sumunod sa batas ng Pangulo. Dahil ginusto yan ng taong bayan ng Pilipinas na iboto. Pare pag si Sara Duterte ang maging presidente, pukin ang ina niyan. Maniwala ka sa akin. Maghaharap ulit tayo pag nanalo si Sara Duterte. Pero tityakin ko sa'yo mananalo yun. Pag Duterte ang tatakbo. Kahit sino sigurong Duterte ang tatakbo, baka naman mag-isip pa yung tatay. Siguro, anak na lang siguro para mapaganda. Kasi mas matalas yung anak, mas malalayan. Di ba? Ang aayaw lang dyan yung gumagawa ng kamangmangan. Di ba? Gumagawa ng kabulbulan sa Pilipinas. Ang aayaw sa kanya. Pero sa katulad ko, pare, siguro, meron akong mga 1,000 katulad. Matik yung buboto sa kanya kagad. Isa lang na nasa isip namin kasi. Di ba? Titino na naman ng takbo ng buhay sa Pilipinas. Magkakaroon na naman tayo ng diplomasya sa sarili. Magiging respetado na naman ang mga kapulisan natin. Kasi ang presidente natin sa laula, bukin inawag kang magkamali. Tutumba ka niyan. Di ba? Yun lang ang dahilan. Pero, palagay na natin marami ring pag-iisip ng hindi maganda. Babawi yan si Sara. Babawi yan. Oo. Ikaw ba naman ipakulong yung tatay mo sa... Babawi yang anak. Kasi, pare, naging presidente ng Pilipinas ang tatay ko. Ha? Gumawa ng lahat ng klase ng pwede mo masabing kaayusan ng Pilipinas. Nagkaroon ng demokrasya ang Pilipinas nang dahil sa tatay ko. Di ba? Binigay ng tatay ko ang 10%, o di ka 100 na, 100% pangangalaga niya sa Pilipinas. Nirespeto ng ibang bansa dahil Duterte namumuno, putay na mo, papatayin ka pag nagpaloko-loko ka. Huwag kang ulol sa Pilipinas, gago. Di ka makakauwi sa bayan mo. Yun ang naging katwiran ng Manileño. Tapos pinakulong mo. Tapos ang pangyayari yun is, isa lang ang pinalit mo, pinakulong mo. Bakit? Hindi magiging yan. Hindi magiging pabango sa'yo ang pagkakulong ng dating Pangulong nire-respeto ng buong Pilipinas. Magiging kasiraan mo yan. Kasi nga, umayag kang pasukin tayo ng taga-ibang lugar na pinamumunuan mo. Wala silang jurisdiction dito. Ikaw lang ang magdidesisyon para sa Pilipinas. Dahil presidente ka, namumuno ka.
Although nandun na tayo, international yun. Anong karapatan pumasok sa Pilipinas? Ako presidente dito. Malamang sa nagpaalam sa'yo, pumayag ka, ginamit mo ang kapulisan na matatas na opisyal para ipakuha ang dati nating Pangulo. Ba? Di ka nag-isip na may mga taong mangmang na katulad ko na nag-iisip din sa pangyayaring yun. Namulat sa kalsada, natutong mamuhay dito, at nalaman ang dahilan kung bakit mo pinahuli ang Pangulo natin. Isa ka sa magiging dahilan ng pagkatalo ko balang araw, dito ka muna. Pababanguhin ko muna ang pangalan ko bago ka lumabas dyan. Siguro hindi naintindihan ng tao ang sinasabi ko. Pero bilang namumuhay sa kalsada, parihantad sa akin ang pangyayaring sa Pilipinas. Diba? Kasi, mulat ako sa kwentong barbero, sabi nga nila. At mahilig ako magbasa sa mga pangyayari na nangyayari sa Pilipinas. Sumulat ako sa naging presidente dito, namulat ako sa pamumuno, at nagising na lang ako isang araw, yung kinatatakutan nating adik, pinagpapatay na. Sino ba namumuno ngayon? Yung pala yun. Yung pala yun. Kaya pala pare pinakulong eh. Tangina, baka masalanta huli. Baka makasilat. Malapit na kasi eleksyon. Sa pagkakulong, hindi ba sino kaya ang tuwan-tuwa? Sa ngayon, masasabi ko lang ang tuwan-tuwa ang partido ngayon na namumuno natin, di ba? At saka yung mga kaibigan niyang mga masasabi nating mga kaibigan niyang nakikinabang sa sitwasyon ngayon. Mga nagbebenta ng alam natin yun, nagbebenta ng mga illegal. Natuwa sa sistema natin ngayon. Dahil hindi natin nabalitaan kailanman na may nahuling ganito, may nahuling ganyan, pinatay. Hindi. Hindi natin nabalitaan yun. Ang nabalitaan lang natin, nakalutang daw sa dagat, kilo-kilong shabu, sinurrender. Ululog ka ba? Maniniwala kaya ako sa'yo? Bilang ako lang nag-iisa na lang ako sa milyong tao. Eto pare, papaliwanag ko lang sinuli ng magdaragat, shabu, sako-sako, kilo-kilo. Talaga ba? Hindi nga. Free country tayo. Paano malaman ng gobyerno na may shabu ko na nakuha sa dagat? Kung talagang droga yun. Droga pinalutang sa dagat? Nasilat daw ng mga nagpapatrol kaya napabayaan na lang, napadpad kung saan lugar. At itinananawagan na putang ina kung sino man nakakapulot yan, surrender nyo dahil may kapalit yan. Isa yan sa sinasabi ko kanina. Makulong ka muna para bumango ako. Di ba? Politiko yan, pare. Politiko ang may kagagawan kung bakit nagkaganyan. Di ba? Politiko rin ang sisira sa kanya. So sana, magkaroon na ng isip ang mga susunod na maraming plastic at maraming kengkoy na namumulitiko sa Pilipinas. Pero hindi nila kayan din langin ng mga Duterte. Kasi nga, aral nila ang mga sitwasyon na pinapasok nila. Di ba? Aral nila ang mga sitwasyon na mangyayari. So bago pa mangyari yun, naunahan na nila kagad. Kaya, nangyari ang sinasabing kulungang international. Di ba? Pero hindi nila pinapakita ang pinapasok si President Duterte sa karsel. Kasi nga, putang ina, pare ang pangit na. Hindi na maganda yun. Pang-iinsulto na sa Pilipinas yun. Wala nang katiwasay ang mangyayari sa Pilipinas. Dahil ang taong gumawa ng matino at maayos sa Pilipinas is kinulong na. Ganun ba yun? Pag gumawa ka ng matino sa Pilipinas, kukulong ka. Putang ina mo. Ano pang buhay meron dito? Di ba? So, masahanga rin kung magkaroon uli ng isang ganun pa. O di kaya 2, 3 pa. Para man lang sana sa mga magiging apo-apo natin, mga kamag-anak natin na may mga maliliit pang bata na maging aral sa kanila mga pangyayaring to sa mundo natin, sa Pilipinas. Kasi pare, kung magkataong maging ganito uli ang sistema, putang inang yan. Ayoko ng pag-asawayan ng anak ko. Malalaspag na Pilipinas. Malulugmok ang Pilipinas ng tuluyan. Wala nang mangyayari sa lahat, kundi ang magkaroon ng sakuna, magkaroon ng holdapan, mamamatay sa holdapan, mamamatay sa kapwa-tao rin. Kasi nga nakakaramdam ang tao ng hirap at saka gutom. Di ba?
na dapat ay hindi sana nangyayari yun. Naalala ko sinabi sa akin ng gunggong na European na yun eh. Kaya daw ang dahilan ng paghirap ng Pilipinas is gobyerno. Kurap na gobyerno. Ito halin tulad mo sa ibang bansa. Di ba? Sample daw ang Japan. Ang tao daw ng Japan, ang gobyerno ng Japan is pag nakakita ng taong natutulog sa kalsada is kinukuha. Anak at ang mga magulang binibigyan ng bahay. Pinagtatrabaho ng maayos at ang anak pinag-aaral ng gobyerno. At pagkatapos ng anak mag-aral, ipapasok sa gobyerno ng isang taon at bukas makalawis, bahala ka na sa buhay mo. May aral ka, tapos ka na, may bahay ka naman. Kaya pala ka akong mga taga-ibang bansa, bata pa, nasa Pilipinas na. May sarili ng pera. O pare, kasi triple ang sahod nila. Ikumpara sa pasahod ng gobyerno. Totoo nga naman yun. Totoo nga naman yun. Pero kahit kailan, hindi nangyari sa atin yun dahil mas gusto nilang kurakutin ang kaban ng taong bayan kesa ipamigay sa kapwa nila. Diba? Yayaman ako, ikaw maghirap ka mga habang buhay. Magtatrabaho ka, magpapakamatay ka sa trabaho, mahirap ka pa rin. Pero ako na mayaman na politiko, yayaman ako. Yan ang batas ng Pilipinas na binuhay magmula noon at pinigilan ng taong nakakulong ngayon sa international. Okay mga kababayan, narito na po tayo. And ikutin po natin yung Manila Bay. Maaring marami po sa inyo mga kababayan ay siguro, no, hindi na, kumbaga medyo nawawala na sa inyong isipan kung ano nga ba or gaano nga ba kalaki ang pagbabago po dito sa Manila Bay. Mga kababayan, ganito po. Etong location po na nilalakaran ko that time, no, way back 2014, 15, 16 hanggang 17 and 18 ay talagang napakarami po ng basura, no? Talagang grabe, kumbaga kapag kami ngay pumupunta dito, ang tawag ho namin dito ay dagat ng basura. Pero ang di ko lang ho lubos maisip kung bakit ngayon ito yung kumbaga pinag-iinitan ho ng ilan ho sa mga anti-Duterte. Isipin mo, ang laki po ng pera na nawawala sa gobyerno, no? Ang laki po ng pera na ninanakaw po ngayon sa bansa po natin. Pero mga kababayan, ang gusto po nilang imbestigahan ay ito hong Manila Bay. Napakalaki ng pagbabago. Dahil kita nyo naman mga kababayan ko, ngayon marami po namamasyal, no? Actually umaga, hapon. So napakarami po ng mga namamasyal po dito. Napakahaba ho nito. And malaki po ang pagbabago talaga mga kababayan ng Manila Bay, no? Dati kapag ikaw ay dumaan dyan sa Roas Boulevard, ay alam mo na ikaw ay nasa Manila Bay. Sapagkat maaamoy mo ang baho ng mga Manila Bay. Itong mga hindot na mga congressman, gusto nila paimbestigahan. Isipin mo, asan mga utak ng mga to? Mga ano yata itong ilang mga congressman, no? Anti-Duterte kasi, kaya ito yung gusto ho nilang silipin. Okay? Yung naging budget di umano dito. Yan. Sipin mo, napakalaki kabayan ng nangyayaring korupsyon. Pero bakit ito yung ano nila? Diba? Hindi ba kayo natuwa? Hindi ba kayo naging masaya na sa dami-dami po ng naging Pangulo ng ating bansang Pilipinas ay si Digong lang ang nakapagpagawa nito? Isipin niyo po, kabayan. Ilang dekada po na naging dagato ito ng basura. Pero nung naging Pangulo si dating Pangulong Duterte, siya lang ho ang nagpagawa at nagpalinis po nito. Sa dami po ng mga naging Pangulo, bukod tanging si Digong ang tumupad or sumunod sa utos ng bandamos ng Supreme Court, kabayan. Ito papakita ko sa inyo dito, yung dating Manila Bay and yung Manila Bay ng kasalukuyan. Papakita ko sa inyo ha, napakarami ng tao. Hindi ko alam kung bitter ba itong ilan dito na nagsasabi na nagko-question kung ano daw ba ang kapakinabang. So ngayon, ipapakita po natin sa inyo kabayan yung dating Manila Bay at ang kasalukuyan. Sayang nga lang, hindi ho nagkaroon ng continuity. Actually, ito kabayan, itong ano na ito, itong part na ito, yun doon. Yan, yun. Ito. Kasi ito yung US Embassy. So ito yung part doon na ngayon po makikita po natin wala na. So ito yatang gustong ibalik ko ng mga kupal na nagsasabi yung mga bumabatikos dito. And now, eto na po.
Makikita po natin doon kanina yung mga rock formation, ito yon, and ito yung before. Okay, nung hindi pa po nagkaroon ng Manila Bay Rehabilitation. So dagat ng basura. Sipin mo po yun, may isa pa nga daw di umano dyan senador na nagsasabi na hindi niya daw nakikita ang kalagahan ng Manila Bay. Tragis ka. Di ba? Ano ang gusto nila dito makita? Ano, basura. Ikot tayo, kabayan. Ikot tayo. Dito kasi sa kabila, kabayan, nandito natin makikita ang Mandamos, Mandamos, ito po. Okay, so basahin po natin ito para sa mas maintindihan po ninyo. Mandamos Agency, ito po yung mga nagtulong-tulong, nagsama-sama upang katuparan ang pagpapalinis po ng Manila Bay. The Manila Bay Biwok Dolomites Beach, this was contracted during the Duterte administration of President Rodrigo Duterte as the part of Manila Bay Rehabilitation. Okay? Ayan po, with the Mandamos Order of the Supreme Court. Actually, matagal na ito, kabayan. And 2008 pa, Mandamos Order of the Supreme Court dated December 18, 2008. Pero po, nasimulan po ito noong 2019. That's Duterte administration. Okay, meron po itong haba na 500 meters and ayan, kita po natin. So, the construction of the Dolomite Beach was started in 2019 during the time of Secretary Roy Simato. That time, ang secretary po, kasama ho natin yan, kabayan, nung panahon po ni former President Rodrigo Duterte, nung inaayos po ito ang Manila Bay. Okay? Completed in May 2022 during the help of Acting Secretary Jim O. Sampolna of the Department of Environment and Natural Resources, DENR, in partnership with the Department of Public Highways and yan po, DPWH sa mga kababayan. Okay, dito naman po ang Manila Bay Dolomites Beach, ito ay ginawa noong panahon, yan, bla bla bla, ni Pangulong Duterte, and yan nga po, sa order po ito, alinsunod sa Mandamos Order ng Supreme Court. Ayan po, mga kababayan, tingnan po ninyong mabuti ha. Mandamos Agency, Mandamos Order of Supreme Court dated in December 18, 2008. 2008 po, mga kababayan. Pero isipin po ninyo, 2008, napakarami na po ng mga naging pangulo nito. Pero tanging si dating Pangulong Duterte ang sumunod po sa utos po ng ito po, Mandamos Order of the Supreme Court. So isipin po ninyo yan. Tapos ngayon pinag-iinitan ng mga amaw. So dito, kabayan, maganda rin naman. So sabi ko nga sa inyo, ikutin po natin ito para maipakita ko po sa inyo kung gaano kaganda. Ang oras po natin, alas 5:38. May ilang minuto pa po tayo para mag-ikot po dito. Punta natin hanggang dulo, kabayan. Para isupalpal ho natin sa mga antay na antay po dito sa ginawa dito sa Manila Bay. O hindi ba, dapat nga matuwa sila eh. O dapat matuwa sila. Alam mo kung bakit? Kasi nga siyempre, di ba? Bisaya from Mindanao. Pero siya ho ang presidente na nagbigay po ng katuparan, mga kababayan. Isipin mo, pagka mayroon ho tayong mga taga-ibang bansa, no, mga foreigner. So ang una po nilang daungan or puntahan is yung Manila Bay. Okay? So kung ganito, kung dati ibabalik natin, parang ang siguro naman ang baba naman ang tingin sa atin ng mga taga-ibang bansa. Pero ngayon, mga kababayan, although may mga iilan-ilan na mga basura tayo makikita, pero kung titingnan po natin yung tubig, kabayan, napakaganda na po. Ay, ang layo na po noon na talagang burak na burak po ito, kabayan. Okay? So, masyadong mahaba ito. And hanggang doon yata ito, kabayan, sa dulo eh. Pero, sige lang. Tingnan po natin. Medyo gabi na rin kasi. And gaya ng sinabi ko, minsan lang ako dito pumunta. And ngayon kasi, medyo umiinit ang sitwasyon dito sa Manila Bay. Kaya, saka na naman ako pumunta dito. Upang ibalik sa inyong isipan kung ano nga ba ang kahalagahan ng pinagawa dito ni dating Pangulong Duterte. Actually, si dating Pangulong Duterte naman ay, kumbaga, sumunod lang po siya. Mandamos Order of the Supreme Court, mga kababayan. And nakakalungkot dahil nga syempre, hindi ko maintindihan dito sa mga dilawan. Ngayon, yung mga alagad ni The Junior, na bakit pinag-iinitan ho nila masyado
ang Manilabi ngayon. No? Okay, so imbestigahan. Putik, wala pa nga kayo napapakulong dyan sa... Wala pa nga kayong napapakulong dyan sa ano, dyan sa mga flood control. Pupunta na naman kayo. Lulundag na naman kayo sa Manila Bay. O, ganyan po sila kakupal, kabayan. Diba? Yung trilyon, isang tabi ho muna nila. Dahil nga siyempre, siguro naman, alam ho nila na yung nagpagawa ho dito ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya lulundag ho sila. Pupunta sila sa kabila. Okay, nang sa gayon, yung attention po ng ating mga kababayan ay mapunta na naman sa ano. Actually, mahaba ito, kabayan eh. Mapunta na naman yung attention nila dito sa Manila Bay. Mapunta na naman sa mga Duterte. Sabi nga po natin, kung ang Duterte merong tinatawag na war on drugs, si Marcos naman excuse me, meron tinatawag na war on Duterte. Ayan. Pakaganda, kabayan, no? And kapag kayo ho'y pumunta dito, presko yung hangin, hindi ho katulad dati na sobrang mabaho. O, di ba? Kaya alam ko naman, ang tao naman matatalino na yan eh. Diba? Ito yung malinaw na hindi ito ghost project. Diba? Kaya nga kung akong congressman, putik, imbestigahan ko yung muna yung mga ghost project. Diba? Kasi yung sigurado na yun eh. Sigurado yun na yung corruption talaga matindi. Isipin niyo po, kabayan, no? Yan, napagkaganda, oh. Oh. Napagkaganda talaga, grabe, oh. Yan, ha? Kuhaan natin dito banda, ha, kabayan, ha? Para at least, diba, meron tayong mamayang ipapakita sa inyo. Napakaganda, grabe. Oh, wait lang. Ito yung gusto nila imbestigahan. And magsisimula na daw yung investigasyon ngayong darating na November, no? November na pala ngayon. Ngayon na daw magsisimula, mga kababayan. Naku po. Sipin nyo yan, aaksayahin nyo yung oras nyo sa pag-iimbestiga doon sa mga proyekto na hindi naman ghost. Itong mga ilan na ito, itong ilan sa mga congressman, hindi naman lahat, no? Hindi naman natin nila lahat. Pero marami dyan, maiingay pag yung issue about sa mga Duterte. O, di ba? Pero kung sa totoong issue talaga sa bansa natin, tahimik yung mga amaw na yan, kabayan. Diba? Kaya nga papunta naman sila sa Manila Bay para Duterte naman ang usapan. Pakaganda. Oh, dati kapag actually dati hindi kayo makakalusong dito eh. Hanggang diyan lang kayo. Yung semento na yan, kabayan, hanggang diyan lang po kayo. Yan. Dito malinis. Ano to? Dagat pa ito at saka tawag nito, dagat, tsaka basura ito dito eh. Hanggang dyan lang, kabayan, dyan sa ano na yan, yung simento na yan, pag ganon. Yan, hanggang dyan lang ang tao. Dito, puro basura na ito. Pero ngayon, no, sarap ng amoy. Sipin mo, no, tunay-tunilada yung mga basura sa Maynila, tapos nalinis mo yung isang dagat dito, tapos napaganda mo, napabango mo. Ay talagang kakaiba ka talaga, digong. Ikaw lang talagang malakas. Basta dami-dami ho na naging Pangulo. Bukod tangi hong si dating Pangulong Duterte po, kabayan, ang nakagawa nito. O yan ang malupit. Kawawa nga lang dahil pinalibing niya nga ang ama ni Bongbong Marcos. Tapos ngayon, siya pinadalaman sa dahig. Talagang walang utang na loob, kabayan. Oo. Sobrang walang utang na loob. Kita nyo po, gabi na, kabayan. Dumaan lang talaga ako dito para ipakita ko po sa inyo. Gabi na, pero napakarami pa rin po ng mga tao. Hindi po ito nangyari, kabayan. Kung hindi pa po nagkaroon ho ng Manila Bay Rehabilitation, hindi po kayo makakababa dito eh. Kasi nga, gaya ng sinabi ko, hanggang dito ho, yan. Itong ano na ito, semento na ito, pagbaba nyo dyan, ito, ano na to, dagat ito, at saka putik na ito, at saka basura, no? Puro basura na ito, kabayan eh. Hanggang yung tao hanggang dito lang, dito semento na ito. Kaya tingnan niyo po, oh, ang mga tao nandiyan na. Oh, milyon lang po ito, kabayan, na hindi po ito bilyon. Pero yan legit po. Ano daw ba ang kapakinabangan? Iyan ang pakinabang, oh. Yan ang pakinabang. Na yung mga tao nag-i-enjoy, makita yung kapaligiran, malinis. Kaya ho kami nagbabayad ng buhis para diyan. Kaya makikita nyo naman, oh.
o nag-i-enjoy yung mga tao. Yan yung pakinabang. Nakakalang na po sila ng hangin. Pag pupunta po sila dito, hindi po sila magkakasakit dahil sa basura, dahil sa baho. Yan yung pakinabang. Kaya yung mga nagtatanong dyan, ano daw ba ang pakinabang ng Manila Bay? Patragis, bogo man siguro yan. Diba? Oh. Ganda kabayan. CR pa kabayan, oh. Oh. Sayang kasi kung si Digong nagkaroon ng continuity, halimbawa si Sara sana ang naging Pangulo, baka hindi lang ho itong makikita natin ngayon. Mas maganda pa kabayan. Kaso nga lang, ang Marcos admin nga, gaya ng sinabi ko, hindi na po nagkaroon ho ng continuity.